Hello everyone, let's do a pick a pile reading. General reading, yan. Kung ano yung masasagap nating energies. Walang specific na tanong. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Since ano lang naman, general reading. Thank you so much sa inyong pagsubaybay. And if you're new here, please don't forget to like, follow, or subscribe. Makakatulong din po kung i-share nyo itong ating reading. Ang gagawin nyo, pipili lang kayo guys, alin dito sa dalawang piles. Okay, ano yan. Huwag magmamadali, huwag uulitin. Para mas maganda yung result. Or mas accurate. Kasi, madaya ka kung ulit-ulitin mo ito. Dapat one time lang. Kaya make sure na nakapili ka talaga alin dito na pakiramdaman mo. Alin dito sa dalawang pile yung mas feel mo. Yan, shoutout nga pala doon sa ating mga FB page subscribers at sa ating mga YouTube channel members. I-flex ko na lang yung mga names ninyo at the end of this video. At regarding sa mga personal readings, naka-flex din po sa pinakadulo yung mga details na kailangan nyo kung gusto ninyong mag-book or mag-inquire ng personal reading. Yan, maraming salamat. Okay, so siguro naman, yan pwede nyo i-pause ha. Siguro naman nakapili na kayo, nakapag-meditate na kayo at napakiramdaman nyo alin dito sa dalawa, kung saan kayo drawn to or ano, saan kayo, alin yung mas feel ninyo rito. Unahin na natin ito. Okay, nakabaliktad pala yung cards ko. Okay, so meron ka ditong specific, no, Leo energy. Pwedeng ikaw ay Leo or meron someone you know or related sa'yo, connected sa'yo na Leo. Okay, so merong, wow, so this is simula ng pag-ibig. Baka yung iba sa inyo, ano, may paparating na person kung single kayo. Romantic connection, ito maliwanag. Kung hindi naman kayo, ano, single, pwedeng, ano, magkakaroon uli ng parang second chance or mag-i-start uli kayo ng person mo. Baka nagkaroon kayo ng problema and then nagkaroon kayo ng disconnection tapos parang kumbaga this is a continuation or rekindling doon sa mga meron na. Pero kung single nga po kayo, yung sinasabi ko, ano, ito ay pagpasok sa commitment. Ayan, oh. This is love freely given to you. Hindi mo to hiningi, talagang kusa siyang darating sa'yo, kusang ipinagkaloob sa'yo. Ayan. No, nakikita nyo yung clouds emerging, nakikita nyo yung hand holding or offering a cup emerging from the clouds, no? So ito yon. Ito yung love offering or kung ano man. If this is not romantic, pwedeng peace offering. Pero this is more on love. Okay, this is something na ginawa out of love. Kaya ayan, kung ano man yung marireceive mo, yan. Pwedeng iba, you will receive a special blessing o regalo out of love, no? At ayan, nakikita ko may bagong venture dito. You have the Fool. This is a fresh start para sa inyo. Kaya yun na nga, pwedeng sa pag-ibig, fresh start
sa pag-ibig or sa career. Kumbaga, eto ikaw na nagve-venture uli. Eto ikaw na sumusubok uli. Pwedeng iba talagang bago lang kayo. Halimbawa, bago lang kayo dyan sa pinasukan ninyo. Talagang totally wala pa kayong alam dyan, wala pa kayong experience, or pwedeng may mga mamimit pa lang kayong kakilala, katrabaho, yan. Wow, so may choices ka dito. Yan, pwede ba may offer sa inyo and then mamimili na lang kayo. Alin dito yung mas gusto ninyo. You have the Two of Pentacles. Meron something na pinipilit kayanin. Two of Pentacles. Meron something dito na pinipilit pagkasyahin. Yan, pwedeng pinipilit pagkasyahin yung budget. Trying to make ends meet. Or trying to trying to do two things at the same time kahit pwedeng nahihirapan. Okay. O parang naninimbang sa situation. Yan. O parang ito, pick a pile, no? Parang ganyan namili ka. Okay. Someone na pwedeng nagpipigil ng kanyang emotions. Someone holding back. Ayan, meron ka kasing strength card. Tinatry niyang kontrolin yung sarili niya, yung emotions niya, or yung situation. Tinatry niyang magpakatatag dito. Or tinatry niya na hindi siya yung bumigay. Ayan. This concerns a Leo, no? Binanggit ko na. Okay, so job opportunities to nakikita ko. Parang namimili ka. Pwedeng yung iba, kino-consider nyo within the country, or pwedeng kino-consider ninyo magkaibang lugar. Okay, or pwedeng magkaibang company yan. Nakikita ko. Hikipagsapalaran ka, the Fool, oh. So, itatry mo yung mga possibilities doon And pwedeng yan, pinag-aaralan mo yung situation or andun ka na talaga sa point na mamimili ka na lang. Tinitimbang mo na lang talaga alin dito yung mas matimbang sa'yo. Okay, this Eight of Swords is being tied up. Okay. So, parang ang sitwasyon nung iba sa inyo with the Eight of Swords is natali kayo sa isang bagay na ngayon nahihirapan kayong kumawala dito sa situation na ito. Ayan, parang ang feeling nyo siguro is wala kayong magawa dito sa situation. Or pwedeng iniisip, no? Kasi this is more on yung pag-iisip mo O iniisip mo na hindi mo kaya. Pwedeng yun. Pwedeng iba feeling helpless na feeling helpless kasi feeling nyo hindi nyo kaya. Kung ano man itong na to, situation na. Okay, so yan yung mga napili ko. Pile number 1. Let's move on to pile number 2. Dito sa pile number 2 mo, meron ka ditong Three of Swords. Dalawang 3. Okay, so alam mo, unang pumasok sa isip ko dito is about health condition. Meron bang loved one or ikaw, kung sino man na pwedeng nagkaroon ng problem sa health, pwedeng umabot sa hindi ko alam kung ICU or confinement. Oo, tapos parang hindi ko alam kung meron siyang matinding karamdaman, pero pwedeng may kinalaman sa heart, no? Pwedeng heart condition ito. Basta pwedeng dumaan sa surgery or dadaan pa lang sa surgery.
Okay, just remember na this is a general reading. It could be past, present, or future energies para sa inyo. Depende. Yung iba, some they say natapos na, nangyari na. Yung iba naman currently happening. So, pwedeng yun. Pwedeng tapos na, nangyari na sa inyo. Pwedeng nangyayari pa lang or mangyayari pa lang. No? Hindi ko naman kontrolado yung mga energies ninyo. Okay? Tsaka labo-labo yan. Ang dami ninyo. Basta yan. Ang napipick up ko dito is more on sa health. Pwedeng tapos na kasi yan, pwedeng nasa period of na siya recuperation Although pwedeng naka-admit pa rin siya or nagpapagaling na. Pero yun na nga, parang dumaan siya under the knife, dumaan ng surgery. Tapos pwedeng nanghingi kayo ng ibang opinions dito. Pwedeng maraming doktor, ayan, or nanghingi kayo ng ibang opinion. And pwedeng nai-stress kayo, problematic kayo, dahil sa gastusin, no? Especially kung na-admit, nagkaroon ng surgery, for sure may gastos yan Mga professional fees ng mga doctors, no? Not to mention yung mga meds, yung iba pang mga gastusin. Pero yun na nga, pwedeng iba sa inyo napuyat kasi pwedeng kayo yung naka-duty, nagbabantay dyan sa pasyente ninyo. Okay? So, yan, parang binigyan kayo ng options dito So, nanghingi kayo ng advice, nanghingi kayo ng second opinion or third opinion, tapos pwedeng nung una nako-confuse kayo. Kaninong advice ba yung susundin nyo rito? So, yan, kaya siguro medyo na-stress ka. Yan, tapos wala ka pang tulog, walang pahinga. Okay? Some of you, pwedeng this is something na related naman sa third-party situation wherein nagkaroon dito ng ng affair or yan, feeling mo na pagkaisahan ka or na-betray ka. Kasi parang third party, Third party. Tsaka nakikita ko dito, kung love life ito, hindi na nagwo-work itong relationship ninyo. Parang wala ng teamwork. At saka kailangan mo talaga ng break, time out. Ayan, Pwedeng nagkaroon na actually ng breakup, separation dito Kasi puro stress na rin Ayan, Puro stress na rin yung inabot mo or inaabot mo dito sa person na to. Or may nalaman ka na hindi maganda, may natuklasan ka dito sa connection dito sa person mo, may natuklasan kang masakit na katotohanan. Ayan, kasi 3 of swords yan. Yan, pwedeng ganyan. Yan, pwedeng iba may na-discover kayo dito na napakasakit na katotohanan and you're contemplating whether kung i-continue nyo pa ba tong connection na to or hindi na kasi it's giving you stress. Yan, parang walang peace of mind. Tsaka ayan parang meron ditong, pagiging confused yan. Pagiging confused kasi siguro, kung hindi pa kayo naghihiwalay, mahal mo yung person, pero may na-discover ka naman na masakit dito sa person na to. Yan, nagsasuffer ka na, nako-confuse ka pa, wala ka ring peace of mind. So, sa tingin ko, kailangan talaga ng break from this relationship or split, kung talagang maghihiwalay na kayo. Okay, yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong general reading pick up pile. Kung nakarelate kayo, mag-comment kayo. Nagustuhan nyo, don't forget to share. Don't forget to like, follow, subscribe. Take care, babush. See you on our next reading.